Ngayong araw nakatakdang ibalik ng PhilHealth sa gobyerno ang dagdag na 10 bilyong pisong sobra nilang pondo ayon sa Department of Finance. Yan ang unang balita ni Maki Pulido. Pagkasauli ng PhilHealth ng 10 billion pesos sa National Treasury, magiging 30 billion pesos na ang kabuuang halaga na pondong narimit ng ahensya ngayong taon. Masusundan pa ito ng 30 billion pesos sa October at halos 30 billion pesos sa November para mabuo ang higit 89 billion pesos na sabi ng Department of Finance ay surplus o sobrang pondo ng PhilHealth. Pero ayon kay Juan Antonio Perez, dating Executive Director ng Commission on Population and Development, 624 billion pesos ang inilaang pondo ng gobyerno para sa mga mahihirap, senior citizen at PWD o mga indirect contributors. Kung ibabawas ang 611 billion pesos na nagamit ng PhilHealth, 13 billion pesos ang sobra sa kanyang kwenta. Ang kinumpute lang daw kasi ng DOF ay mula 2021 hanggang 2023, panahon ng pandemya kaya't mababa ang PhilHealth claims. Mas mataas na raw ayon kay Perez kaya maaaring mabitin ang pondo para sa mga indigent, senior citizen at PWD. Ang mangyayari niyan, yung formal sector at mga informal, yung mga nagbabayad, sila ang magbe-bear ng burden. Sa kanilang contribution na manggagaling ang perang pambayad sa mga mahihirap. Sabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto, ang pondong hindi naman nagagamit ng PhilHealth ay dapat mapakinabangan sa ibang paraan, tulad para sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura at ayuda. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng DOF habang tumangging magpa-interview ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Pero giit niya sa isang Senate hearing, sapat pa rin ang pondo ng PhilHealth. Bago nga raw matapos ang taon, balak nilang itaas sa 60% ang PhilHealth coverage. If the 89.9 billion will be deducted from the computed fund balance of 183.1 billion, we are left with more than 90 billion, which the corporation can use for the planned benefit enhancements. Pero ipinapaalala sa kanya ng isang senador ang binanggit niya sa naunang pagdinig. Ito yung sinabi mo, we at PhilHealth, upper management will recommend to President Marcos that we bring down the premium rates. On record po yan. Ngayon, tila umaatras na si Ledesma sa binanggit na panukalang babaan ang membership contribution. We are internally reviewing from our end. No? Tuparin mo yung promise mo. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.